Ayan mga kaibigan, mayroon tayong customer ngayon na ito ay center car. Bali, ito ay Honda Supremo na kung saan ito ay itinulak papunta dito sa shop kasi hindi na siya umandar. Ang sintomas daw nito dati sa biyahe, pag uminit na yung makina, bigla na siyang namamatay. Then hihintay na naman palamigin ang makina. Pag malamig na ang makina, aandar na naman uli. At ngayon ito na nga, tuloy-tuloy na hindi na talaga siya umandar. Ngayon ito ng kanyang stator, tinanggal ko na. Bali hindi ko na pinakita kung paano ko siya tinanggal. Bali ito na yung kanyang original na stator, itong nasa kaliwa. So ngayon i-test natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pag mainit ang makina hindi siya umaandar. So bali itong kanyang pulser i-check natin. Bali yung digital tester natin nakasit siya sa 400 ohms. Pag tinis natin dito sa kanyang ang pulser, kailangan mayroon siyang reading. Dahil pag walang reading yan, ibig sabihin sira na yung pulser. Bali itong isang pulser, mayroon siyang reading. So, mayroon siyang reading na 279. Itong customized na stator. Ito siya. Bali, good yung kanyang pulser. Bali, ang stator na to ay sira na. So, kukunin lang natin yung pulser. Kasi itong original, nasira yung pulser. Wala na siyang reading. Kaya, yun, ipapalit natin yung sa kabila. So, bali, tanggalin lang natin itong pulser at ipalit natin yung isa para gumana uli. Kita lang ang kuwan. Pakita lang yung God. Bali, ito na siya. Tanggalin na natin yung pagkahinang. Then, ipapalit natin yung isa. Kasi ito wala na siyang reading. Sira na tong pulser. So, ipapalit natin yung isa. Pagkatapos natin tanggalin.
Ito, tanggalin na natin itong pulser ng original. Then, ihinang na natin yung isa. Kasi sira naman tong sa original. Bali, ayan, ikabit ko na yung isa. So, wala namang ibang sira ang motor na to. Ito lang talaga ang pulser. Kasi hindi na siya gumagana. Kadalasan na sintomas nito, pag mainit na ang makina, lalo na sa biyahe, bigla na lang siyang mamamatay. So ito yun, isa ito sa mga dahilan, itong pulser. Kasi pag uminit na siya, nawawala ng kanyang reading, nagiging 0 na. Then pag lumamig na naman, may reading na naman siya uli. Aandar na naman pag lumamig ng pulser. So sakit sa ulo din to. Pag wala tayong alam, talagang magtutulak tayo. So sana makatulong din to sa atin, lalo na tayong may mga motor na alam natin yung mga sintomas. Isa ito sa sintomas na pag mainit na ang makina, namamatay siya. Then pag lumamig ng makina, aandar na naman. So mahirap talaga pag hindi natin alam ang mga ganitong sira ng ating mga motor. So ayan, tapos na natin siyang naikabit, na-resolder na natin. Ngayon sukatin natin uli sa pamamagitan ng digital meter. Tingnan natin kung mayroon na ba siyang reading. Bali, nakasit ito sa 400 ohms. Tingnan natin kung mayroon na ba siyang reading. So ayan, mayroon na siyang 293 ohms. So good na to. Kahit ito sa may sakit, yan, may reading talaga siya. So pwede natin itong ikabit. Okay na to, good na to. So yun lang mga kaibigan. Sana ay makatulong sa inyo ang video na to. Pinapakita ko lang naman dito sa inyo na nalaman natin yung may reading at saka walang reading. Pag walang reading, ibig sabihin sira na talaga siya, hindi na aandar ang motor natin. So maraming salamat sa panonood mga bro. Dito mo siya Marlon sa bigas. Sa bugtong na. Bugtong na, dito na. Dali pa kasi Marlon dito. Kalbayog, bayog, kalbayog. Kaayos na kalbayog. Wala na ito kalbayog. Kapukihan lagi.